At ang mga Siya rin ang itinuturing na sa patron ng kabilang bayan ng Tanza, Cavite. Ayon, Siya si San Agustin, o mas kilala bilang si Tata Usteng. Makikipista ka pa ba kung may maririnig kang ganito? Tila isang usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang milagrosong santo ng Tanza, Cavite na kung tawagin nila ay si Tata Usteng. Na nung araw daw, may nagkainim daw dito sa Tanza. Tapos nasunog nga daw yung ni Tata Usteng. Nakita si Tata Usteng nasunog. So yung imahe ni Tata Usteng, dinala daw sa munisipyo. Doon daw sa ilalim ng munisipyo, sa ilalim ng hagdan, doon siya itinali. Doon siya ginawa. Sabi-sabi lang yun. Isang gabi na naginip si yung unang pari dito na si Narciso Manas, nagpakita sa kanya si Tata Usteng sa panaginip at nagsasabi na ilipat siya sa dambana o ilipat siya sa simbahan. So kaya siya nalipat dito. Mula noon, marami ng hibala at kahilingan ang naitatala kaugnay sa imahe na at dito nagsimula ang tanyag na debosyon ng kay San Agustin. Ang mga tiga-Tanza sa Cavite, ang kanilang debosyon ay na kay San Agustin na kung tawagin nila si Tata Usteng. Tuwing buwan ng Agosto, isang makulay at masayang tradisyon ang bumabalot sa bayan ng Tanza, Cavite. Makulay at enggrande ang taunang pista ng Tanza sa Cavite. May 15 mga bandang nagpasiklaban, karakol, higante, toro, at ang pinaka-highlight ng selebrasyon, ang pagdating ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng probinsya para sa paghalik ng kanilang patron, ang di umano'y mapaghimalang santo na si San Agustin. Napag-alaman din namin ang laman ng kwentuhan dito tuwing pista na nagsimula ang debosyon na ito nang may isang di umanong misteryosong matandang lalaki ang nag-iikot sa mga bayan ng Cavite upang manghikayat ng mga dayo na pumunta ng Tanza tuwing 28 ng Agosto. So, nagsimula yung devotion dito, yung dahil na nung nailipat na siya rito, maraming pumupunta dito, katulad ng yung pumunta siya sa Indang, tuwing malapit na yung fiesta niya, pupunta siya doon. Tapos mag-i-invite siya ng tao doon. Sasabihin niya doon sa mga pupuntahan niyang bahay, punta kayo sa Tanza kasi fiesta sa amin. So, yung ginagawa ng taga-Indang, pupunta sila dito. Pagdating nila dito, makikita nila si Tata Usteng kasi pag feast day nila, pag fiesta ni Tata Usteng, nilalabas siya dyan kasi doon siya nilalagay sa school, nagpapahalik doon. So, maraming nagsasabi na yung taong nag-invite sa kanila, pupunta sa bahay nila, pumatok sa bahay nila, si Tata Usteng. Kwento din na, kaya ganyan siya kagarbo, kung makikita niyo yung kanyang altar, talagang magarbo siya tuwing fiesta. Ngayon medyo simple pa siya, pero pag fiesta talaga, makikita mo siya talagang maganda siya. Kasi merong isang flower shop sa Dangwa, nung may nag-order kasi sa kanya ng bulaklak. Tapos, ang sabi, ipa-deliver dito. So, ang ginawa nung flower shop sa Dangwa, nag-deliver sila dito. Pag-deliver nila dito, nakita nila si Tata Usteng pala yung nag-order. Ang pinaniniwalaang tinutukoy na misteryosong lalaki. Ito raw ang patron ng Tanza na si San Agustin o si Tata Usteng kung kanilang tawagin. Magmula noon, dinarayo na ang patron ni Tata Usteng sa Tanza, Cavite. Isa itong imahe ni San Agustin na pinaniniwalaang mapaghimala. Kasunod dito, unti-unti nang dumami ang mga taong pumupunta sa dambana. Bit-bit ang kanilang mga panalangin, pag-asa at panata. Ayon sa mga taga rito, sunod-sunod ang mga kwento ng himala. Kaya marami siyang pumupunta dito kasi maraming nagpapatotoo na bumabalik na nakapasa sila sa exam, so nagpapasalamat sila. So
So katulad nung nakaraan, yung bago magmahal na araw, actually hindi lang naman to ang isang pinuntahan nila. Marami silang pinuntahan ng simbahan. Tapos kung nakapasa siya, 2 beses siya, alam ko kabdo din siya nag-aaral, engineering siya, parang electrical. Nung nakapasa siya, bumalik din siya dito. Mapaghimala, milagroso si Tata Osteng. Pag humiling ka ng pagalingin ka, pinagagaling ka. Pag uminit, sabi mo umulan na, ulan. Dito nagsimula ang tanyag na debosyon kay San Agustin. Isang debosyong hindi lamang bahagi ng tradisyon, kundi naging matibay na sandigan ng maraming nananampalataya. Kaya naman, noong Hulyo 26, 2016, opisyal nang idineklara ni Bishop Reynaldo G. Evangelista ang parokya ng Santa Cruz bilang Diocesan Shrine of San Agustin, isang lugar ng pananampalataya, isang dambana ng mga panalangin, at para sa marami, isang patunay na magmula noon ay naipasa na ang tradisyon sa iba't ibang henerasyon dito sa probinsya ng Cavite. Nakapanayam namin si Aling Angel Sumera, 30 taon ng residente ng Tansa, Cavite. Sa kanyang 3 dekadang paninirahan dito, hindi lamang siya naging saksi sa paglago ng debosyon kay San Agustin, kundi naging aktibo rin siyang bahagi nito. Sa katunayan, siya ngayon ay may sariling chapel at kasalukuyang miyembro pa ng ministry group ng parokya. Isa sa mga tradisyong patuloy niyang isinasagawa taon-taon ay ang pagnunobena. Ayon sa kanya, ito raw ang isa sa mga pinakatanyag at hindi kailanman nawawala sa pagdiriwang ng pista ni Tata Osteng. Kaya naman, tunay nga na isa sa pinakataimtim na ritual na ginagawa ng mga taga-Tansa Cavite tuwing buwan ng Agosto ay ang pagnonovena. Taon-taon itong isinasagawa bilang paghahanda at panalangin na rin para kay Tata Osteng. Karaniwan, ang nobena ay 9 na araw lamang bago ang mismong kapistahan. Pero dito sa Tansa Cavite, kakaiba ang paraan ng kanilang debosyon. Ang nobena rito ay tumatagal ng 1 buong buwan. Nahahati ito sa 3 bahagi. Ang unang set ay mula sa ika-1 hanggang ika-9 ng Agosto. Sinusundan ito ng ika-2 set mula sa ika-10 hanggang sa ika-19 ng Agosto. At ang huling bahagi ay mula sa ika-20 hanggang ika-27 ng Agosto. 1 buwan na mataimtim na panalangin, 1 buwang paghahanda, hindi lang para sa pista, kundi para sa mas malalim na koneksyon sa pananampalataya. Nobena. Ng 9 na araw, 1 to 9. Ngayon, pag formero, yung isa, 3rd set, 19 to 27, 19 nag-uumpisa ako. Nobena, every year. Kahit nasa malayo, nasa Olonga po, nag-nobena ako. Pero hindi lang ito ang bahagi ng kanilang debosyon, dahil marami sa aming mga nakapanayam ang nag-aabang rin sa mga taunang selebrasyon. Ba, siyempre, pag pesta, pinaghahandaan talaga yan. Maaga pa, eto pa lang nag-ano kami, magbabalot na kami ng burkon. Mga namimiyasta, tinatanong ko, ano gusto nyo? Gusto ko seafood? Gusto hipon. Naghahanda kami ng hipon. Sasabihin ko kung sino namimiyasta, mga taga-Nabotas, Alabang, Muntinlupa, Rizal. Yun, mga nagsasabi na yan. Handaan nyo kami ng seafood. Pagkatapos ng nagdadasal ng rosaryo, sasayaw na ng karakol. Of course, yung karakol. Kasi yan naman ang ng tansa. Yung karakol. Yung ipinapasok sa lahat ng sulok ng mga barangay. Yes. Yung mga novena sets, after po ng novena, ipinoprocession din si Tata Osteng. Every after set ng novena, may procession yan Dahil tuwing ika-27 at ika-28 ng Agosto ay nagsisimula na ang selebrasyon.
Muling nabubuhay ang diwa ng pananampalataya at tradisyon sa bayan ng Tansa Cavite. Sa kalsada, sumasayaw ang mga paa sa saliw ng tambol at tugtugin na kung tawagin nila ay karakol. Isang masigabong sayawan na alay ng pasasalamat ng mga deboto kay Tata Usteng. Pagsapit naman ng gabi, tahimik na bumabagtas sa mga lansangan ang prosesyon. Sama-sama, magkakatabi, ngunit walang ingay kundi dasal at panalangin. Tahimik pero dama ang lalim ng pananalig. Kasabay nito, hindi nawawala ang higante at toro. Malalaking paper mache na makulay, makisig at puno ng simbolismo. Sila ang nagsasakatawan sa kasaysayan, kultura at pagkakalakilanlan ng Tansa. Dito, ang bawat kalaw, bawat tugtog at bawat panalangin ay isang alay para kay Tata Usteng. Sa bawat bayan, may mga pamilyang hindi lamang naging bahagi ng kasaysayan, kundi naging tagapagdala nito. Sa bayan ng Tansa Cavite, isa sa pinakakilalang pangalan ay ang pamilyang Calderon. Isang apat na salinlahi na hanggang ngayon ay patuloy na naninirahan dito. Ang aming team ay nakapanayam ang pinakamatanda sa kanilang lahi, si Nanay Amelia Calderon o mas kilala ng marami bilang Mamang. Sa edad na 78, siya'y itinuturing na buhay na tagapangalaga ng kanilang kwento bilang pamilya at bilang deboto ni Tata Usteng. Ayon sa kanya, ang bawat taon ng kapistahan ay hindi lamang isang pagdiriwang. Ito ay isang pamana, isang sagradong tungkulin na isinasalin hindi lamang sa kanilang apelyido, kundi sa puso ng bawat sumunod na henerasyon ng mga Calderon. Ang kultura at tradisyon ay hindi lamang basta mga aktibidad tuwing kapistahan. Ito ay mga alaala, paniniwala at pananalig na pinaanday ng panahon. Sa Tansa Cavite, hindi lang ito kasayahan. Ito ay pagkakakilanlan. Isang buhay na kwento na pinapasa mula sa lolo't lola hanggang sa pinakabatang deboto. At habang patuloy na umaawit ang tambol ng karakol, habang bumabagtas sa gabi ang mga prosesyon, at habang binibigkas ang bawat panalangin sa loob ng dambana, patuloy ring tumitibay ang ugat ng kultura, na siyang tunay na nagbibigay saysay sa pagiging isang bayan. Believe that others are better than you in the depths of their souls. Although outwardly you may appear better than they. Sinabi din ni San Agustin tungkol sa humility. There is something in humility that strangely exalts the heart. Pag isinabuhay daw natin ang kababaang loob, nagkakaroon tayo ng kagalakan sa ating puso. Nagkakaroon tayo ng saya, galak sa ating puso.